pandaigdig, isa sa pinakamalaki at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ay naganap mulang ika-1 ng Setyembre 1939 hanggang ika-2 Setyembre 1945. Ito ay nagdulot ng malawakang pagwasak at pagbabago sa buong mundo na nakaapekto sa halos lahat ng bansa. Ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa mga labanan at estratehiya. Ito ay isang malalimang pagsasalamin ng mga ideolohiya, pangarap at takot ng sangkatauhan. Milyon-milyong buhay ang nawala at ang mga aral nito ay mananatili sa atin magpakailanman. Treaty of Versailles. Maraming salik ang nagambag sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang isa sa mga pangunahing sanhi ay ang Treaty of Versailles na nagdulot ng matinding galit at paghihirap sa Germany pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Ang Great Depression ay nagpalala ng kahirapan at kawalan ng seguridad na nagtulak sa maraming bansa na sundin ang radikal na ideolohiya tulad ng pasismo at nasyonalismo. Pag-usbong ng mga diktador tulad ni Adolf Hitler sa Germany at Benito Mussolini sa Italy ay nagdala ng mga agresibong patakaran na nagbanta sa kapayapaan sa Europa. Ang kanilang mga ambisyon na palawakin ng kanilang teritoryo ay nagtulak sa mundo tungo sa digmaan. Bukod pa rito, ang pagsakop ng Japan sa Manchuria at pagpapalawak ng Axis power ay nagdagdag ng tensyon sa pandaigdigang arena. Hindi nakaligtas ang Pilipinas sa mga epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig noong Setyembre 1941. Sinalakay ng Japan ang Pilipinas na nagdulot ng malawakang pagkasira at pagdurusa sa ating bansa. Fall of Bataan. Ang Fall of Bataan at ang Bataan Death March ay ilan sa mga pinakamalapit na kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan libon-libong Pilipino at Amerikanong sundalo ang pinahirap at pinatay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sumuko ang mga Pilipino. Nagpakita sila ng matinding tapang at determinasyon sa pamamagitan ng paglaban sa mga Hapon, sa pamamagitan ng gerilya at iba pang paraan ng pagtulong. Ang kanilang paglaban ay nagpakita ng kanilang pagmamahal sa kalayaan. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagdurusa sa mga sibilyan. Milyong-milyong tao ang nawala ng tahanan, pamilya at kabuhayan. Ang mga lungsod ay nawasak at ang gutom at sakit ay naging karaniwan. Holocaust, isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng tao, kung saan milyon-milyong Hudyo, Roma at iba pang minorya ang sistematikong pinatay. Ito ay nagpapakita ng labis na kalupitan na kayang gawin ng tao. When the ramp went down and they got into the water and out, I was the last one in line. They had over 1 million mines. There were other lines going in at the same time, and once in a while, the spurt of water would shoot up in the air. Somebody stepped on a mine. I was more afraid of stepping on a mine than I was at the gunfire coming at us. Ang mga kwento ng mga survivors ay nagpapatunay sa katatagan ng espiritu ng tao sa harap ng labis na paghihirap. Ang kanilang mga karanasan ay nagpapaalala sa atin ng kahalagan ng kapayapaan at pagkaisa. Ang pagdating ng D-Day at pagbagsak ng Berlin ay nagmarka ng mga kritikal na punto sa pagtatapos ng digmaan sa Europa. Ito ay nagbibigay daan sa pagpalaya ng maraming bansa mula sa kontrol ng Axis power. Ang pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki ay nagdulot sa Japan na sumuko. Na nagtapos sa ikalawang digmaan pandaigdig, ito ay nagdulot ng malawakang pagwasak at pagbabago sa Japan. Pagkatapos ng digmaan, itinatag ng United Nations upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Ang mga aral ng ikalawang digmaang pandaigdig ay dapat magsilbing gabay sa atin upang maiwasan ang mga katulad na trahedya sa hinaharap.
Ang pagtatapos ng digmaan ay nagdulot ng bagong pag-asa at simula para sa maraming bansa na nagtataguyod ng kapayapaan at kooperasyon sa buong mundo.